Si Drake ay muling laman ng balita sa mga maling dahilan. Sa pagkakataong ito, nabanggit ang pangalan niya sa isang bagong federal class action lawsuit kasama si Aiden Ross. Ang pangunahing paratang ay ginamit ang pera mula sa isang online na sugalan para pataasin ang bilang ng music stream. Hawak namin ang reklamo at legal na habol, ipapaliwanag namin ito sa inyo ngayon. Maligayang pagdating sa sidebar inihahandog ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Muling napasama si Drake sa mga legal na balita ngayon bilang bahagi ng bagong federal class action lawsuit sa Virginia. Naglalaman ito ng malalaking paratang sa pagsusugal, paggalaw ng pera at music stream. Susubukan naming gawing mas simple ito para sa inyo dahil medyo nagiging komplikado. Pero ang pangunahing paratang ay talagang masama, talagang grabe ayon sa bagong isinampang reklamo na ito. Ayon sa kaso, sina Drake, kasama ang kilalang streamer na si Aiden Ross at isa pang tao, ay hindi lang umano nakinabang sa di umano'y pinalaking bilang ng mga nanonood sa streaming. Pag-uusapan natin ito. Pero may aligasyon na sila raw ang nagpondo sa umano'y artificial na stream gamit ang online casino. Ito ang pangunahing teorya ng kaso ayon sa reklamo ng Law and Crime. Kaya may dalawang consumer na nagsasabing nahikayat sila sa isang tinatawag nilang mapagsamantalang totoong pera na sugalan sa isang online casino. Ito ay matapos nilang makita ang mga promotion mula kina Drake at Ross doon. Ayon sa demanda, ang perang dumadaan sa platapormang ito ay hindi lang tungkol sa pagsusugal, kundi umano ay ginagamit din sa mga mas malalawak na plano, kabilang na ang artificial na pagpapataas ng bilang ng music streams. Lumalala pa ang sitwasyon dahil bukod sa akusasyong pandaraya sa marketing, ginagamit na rin ng mga nagdedemanda ang federal na batas na RICO. Sa madaling salita, inaakusahan ang mga nasasakdal na sangkot sa tuloy-tuloy na ilegal na pagsusugal, tagong paglipat ng pera, at digital na manipulasyon. Binanggit ng reklamo ang internal tipping system ng online casino, malaking pampublikong pamimigay, at malalaking palitan ng pera sa pagitan ng mga partido bilang mga halimbawa. O inaangkin kung paano umano na ilipat ang pera at kung paano raw iyon ginamit o pinadaan para pondohan ang mga voting at amplification campaigns sa likod ng mga pangyayari. Ngayon, para maging malinaw habang dinadaanan natin ito, at susubukan kong gawing simple hanggat maaari. Mga aligasyon lang ito, okay, hindi pa ito napatunayang mga katotohanan. Maaga pa ang kaso at wala pang desisyon o napatunayan sa korte. Walang napatunayang pananagutan ang mga nasasakdal, ngunit ang saklaw ng reklamo at desisyong gawing RICO case ito. Tandaan, RICO Sean, Diddy Combs, kaya natatangi talaga ang kasong ito. Kaya gusto kong ipaliwanag sa inyo kung ano ang inaakusahan sa kasong ito at ano ang kailangang patunayan sa korte. Para matulungan tayo, tatawagin ko si Criminal Defense Attorney Mauricio Padilla habang tinatalakay natin ang kaso. Ang saya kitang makita. Salamat sa oras mo. Maligayang bagong taon. Maraming salamat. Bago pa man natin pag-usapan ang kaso, hindi ba't parang inaakusahan na nila ng krimen dito? Ibig kong sabihin, pagkatapos mong basahin ang ganitong demanda, hindi ito ang unang beses na nag-udyok ito ng investigasyong kriminal. Yun ba ang krimen na inaakusahan nila? Pwede bang simulan ng investigador ang pagtingin dito? Maraming krimen at mga paglabag, kabilang na ang online casino at ang kanilang pag-uugali sa kanilang mga miyembro, pati na rin ang pag-uugali nila sa grupo ng mga taong ina-advertise nila. Bukod pa sa mga posibleng krimen na kinasasangkutan ni Drake at ng online casino, naririnig ko ang paratang na inaakusahan din nila ang online casino ng maling gawain sa pakikitungo sa target audience tungkol sa pag-a-advertise. Pero kung inaakusahan man nila si Drake na ginamit ang online casino para tulungan siyang iligaw ang mga pananaw o subukang palakihin, artipisyal na palakihin ang kanyang musika o ang viewership ng kanyang musika para magmukhang mas maraming tao ang nakikinig dito kaysa sa totoong bilang. At sa tingin ko, malinaw na isang krimen yon. At para malinaw, mga paratang lang to, tama ba? Isang bagay na maaaring iparatang sa isang sibil na usapin, hindi ibig sabihin na magdudulot ito ng isang kriminal na investigasyon. Pero Rico, ibig kong sabihin, ang magsampa ng kaso gamit ang RICO para sa ganitong bagay, hindi ba yon kakaiba? Dahil hindi lang ito tungkol sa mapaninlang na gawain, o maling pag-aanunsyo, o basta na lang pagkalugi ng mga mamimili, inaakusahan nila na may kriminal na sindikato. Sa totoo lang, gaano ito kakaiba, o gaano kadalas kang nakakakita ng isang tao na nagsasampa ng kaso gamit ang RICO law? Sa tingin ko, hindi ito madalas ginagamit o nakikita. Gayunpaman sa pagkakataong ito, sa tingin ko maaring tama lang ito base sa mga paratang.
Inaakusahan nila ng mga bagay na umaabot na sa larangan ng kriminalidad. At sa tingin ko, hindi na bago na kapag may civil litigation, inilalatag ang mga krimeng ginawa ng mga tortfeasor or ng mga akusado. Dahil bahagi yun ng trabaho ng abogado. Sinasampahan kita ng kaso para sa pera sa civil court pero ipinaalam ko sa iyo na alam ko ang mga kriminal na gawain na ginawa mo. Hindi ito pangingikil, hindi kita kinikikilan, hindi ko sinabing tatawagan ko ang pulis. Kung di mo ako babayaran, pinapaalam ko lang sa iyo. Sinasampahan kita ng kaso para sa maling gawain, sa mga tort na maaring ginawa mo, sa matinding pag-uugali na pinasok mo. At ipinapaalam ko rin sa iyo, binibigyang diin ko na illegal ito. Hindi na bago ang may kaso kapag uusapan pa natin yan. Pero may gusto lang akong itanong bago tayo magpatuloy. Kapag may kaso ka na sangkot ang mga kilalang tao, isang malaking artista, isang sikat na streamer, paano naaapektuhan nito ang kaso, paglilitis, at mga negosasyon sa likod ng eksena? Una sa lahat, alam mong ibubuhos nila ang lahat. Kaya alam mo na agad na ang kaharap mo ay ganitong klase ng tao o mga tao. Hindi lang si Drake, yung YouTuber, kundi pati rin ang online casino ang tinatalakay natin. Alam mo na agad na mayayaman ang mga to at ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kaya nilang bayaran ang pinakamahusay na depensa. Kaya dapat mong tandaan na lahat ng gagawin mo ay kukwestiyonin nila. Jurisdiksyon, paksa ng kaso, mga motion ng dismissal. Alam mo na agad na ilalabas nila lahat ng meron sila. Ngayon, inaakala kung hindi sila nakipag-cooperate. Pagdating sa pre-litigation phase, yung mga demand letter, ibig kong sabihin, inaakala ko yun. Kaya nga, isinampa ito dahil tumanggi ang online casino at iba pang akusado na ayusin ang kaso bago maisampa. Para sa akin, pinaka-importante kapag lumalaban ka sa mga sikat na celebrity na nagawa ko na noon, dapat mong malaman na papasok ka sa isang laban na mahalaga kapag ginagawa mo ang unang hakbang na yon. At ang kaibahan sa kasong ito ay hindi lang isa o dalawang tao ang nagsasampa ng kaso, kaya ito ay isang class action lawsuit at gusto kitang tanungin tungkol dito. Kaya isinampa ni na Shauna Ridley at Tiffany Hines ang kaso para sa isang klase ng mga tao, tama ba? Yung mga nasa parehong kalagayan, ibig sabihin yung mga di umano'y nalinlang ng mga akusado at nahikayat na sumali sa illegal na sugal at sila ay nagdusa. At yung sinasabi nila na ginamit nila ang gambling website na ito, itong online casino, natalo sila ng pera sa platform, na-impluwensyahan silang mag-sign up at magpatuloy sa paglalaro pagkatapos. Ang promotion na ito ay nakita ni na Drake at streamer Aiden Ross at sinasakdal nila ang online casino na ito kasama sina Drake at Aiden Ross. At isang pangatlong akusado na nagngangalang George Win na inilarawan sa reklamo bilang isang online operator na kasali sa pagpapalawak at mga kampanya ng promotion. Mauricio, kausapin mo ako tungkol sa kung bakit ito inilalarawan bilang isang consumer class action imbes na isang individual na pagtatalo. Bakit ito ginagawa? At gaano kadali na kumbinsihin ang korte na aprubahan ito bilang isang malaking class action lawsuit? Well, mahalaga ito dahil ang ginagawa mo ay ipinaalam mo sa akusado. Alam ng online casino na hindi lang para sa dalawang tao ang kaso, kundi para rin sa lahat ng iba pang nagdusa dahil sa iyong ginawa. At bukod pa sa aktwal na paglilitis, pwedeng maghanap ang mga abogado ng iba pang tao. Kapag tinanong mo, gaano kahirap itong iklasipika bilang class action? Sa palagay ko, hindi ito magiging mahirap base sa mga nabasa ko. Sa tingin ko, natutugunan ito ang karamihan sa mga kinakailangan na hahanapin ng korte. At kapag nabuksan na yon, saka palang makakapagsimula ang mga totoong abogado ng kampanya ng pag-anunsyo. Para makahanap ng iba pang taong may parehong karanasan, mga issue na naranasan din ng iba ng mga taong nagsisimula ng tunay na class action. Kaya maghahanap sila ng mga taong nakaranas ng parehong pinsala at doon lumalawak ang halaga ng danyos. Kaya ngayon, hindi lang natin pinag-uusapan ang danyos ng dalawang taong ito na maaring limitado lang sa kanilang nawala, kundi pinag-uusapan natin ang danyos ng lahat ng mga taong nawalan. Pera sa online casino na ito, na tulad ng kahit anong casino, ay magiging malaki, kaya malaking panganib ito sa kanila sa usaping pinansyal. Para maging epesyente, sa halip na 50 magkahiwalay na kaso na parehong reklamo, ginagawa na lang itong isang malaking class action. Hayaan kong ipaliwanag. Inilalatag ng reklamo ang pangunahing teorya, tama? Nagsisimula ito sa online casino mismo, kaya ayon sa kaso, hindi talaga ito tulad ng sinasabi nila. Iyan ang paratang. Inaangkin ng mga nagrereklamo na ipinapakita nito ang sarili bilang isang inosenteng social casino
Ngunit sa totoo lang ay tumatakbo ito bilang isang tunay na plataporma ng sugal na may totoong pera. Nilalabag nito ang batas ng United States at ng Virginia. Ganito ang nakasaad sa kaso. Ang online casino, hindi na natin babanggitin ang pangalan, ay ginawa at in-market para sa mga customer sa United States bilang social casino, na di umano'y hindi nagpapahintulot ng totoong pera na pagsusugal upang makaiwas sa mga umiiral na federal at state na regulasyon ng pagsusugal sa Estados Unidos. Ipinaliwanag ng mga nagrereklamo kung paano raw aktwal gumagana ang platform bilang illegal na online casino ng laro at pustahan. Sinasabi nila na ang online casino na ito ay gumagamit ng dalawang sistema ng virtual na pera, gold coins at cash ng online casino. Kaya't ang gold coins ay inilalarawan bilang mga token na panglaro lamang. Walang halagang pera ito, hindi nila ito maaaring ipalit sa totoong pera. Pero ang cash ng online casino ayon sa reklamo, yun ay maaaring ma-cash out para maging totoong pera o cryptocurrency. At ang argumento dito ay mukhang ang pagsusugal ay tinatago bilang gameplay, habang ang mga gumagamit ay nalalantad pa rin sa totoong pagkalugi sa pera. Mauricio, kausapin mo ako tungkol sa tingin mo sa argumentong yon at ano sa palagay mo ang lakas nito? Paano ito mapapatunayan o kung may nakikita kang kakulangan dito? Sa totoo lang, una sa lahat, kung titingnan mo ang online casino na ito at titingnan mo ang perang kinikita nito, ang kita na nakukuha nito, magsusugal ako dahil wala nang masangkop na salita. Malalaman mong kumikita sila dahil sa totoong pagsusugal ng tao, hindi tulad ninyo. Ang dahilan kung bakit nagsusugal ang mga tao ay dahil may nakataya na pera, nagsusugal ang mga tao dahil gusto nilang manalo ng pera. Kahit wala akong alam sa online casino na ito, handa pa rin akong tumaya. Kapag inobserbahan mo ang istruktura ng pananalapi nila at tao ng kita, makikita mong kumikita sila dahil totoong nagsusugal ang mga tao. And kung ganun nga, kahit sabihin mong peke ito, kung hindi naman pala peke, at kumikita ka ng 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon, at hindi mo naman pinagdadaanan ang lahat ng proseso na pinagdadaanan ng ibang online casino sa Estados Unidos. Ibig sabihin may issue at problema ka. At ang kasong ito ay isang paraan para biglang pag-usapan ng lahat ang tungkol dyan. Nilalabag mo ang mga patakaran at batas ng bansang ito at ng iba pang mga bansa. Kung sa investigasyon ay kailangang buksan ang mga libro at ipakita ang totoong nangyayari, posibleng magdulot ito ng problema. Paalala, paratang pa lang to, may karapatan silang magpaliwanag. Gusto ko talagang talakayin kapag napasok na natin ang balangkas na yon, kung paano ito naitatagno, kung paano napunta kina Drake at Aiden Ross ang kaso. Sige, ganito. Ayon sa kaso, pareho raw bayarang online casino promoter ang dalawang lalaki. Ayon sa reklamo, nag-livestream sila ng pagsusugal, nagpa-giveaway, at ipinakitang aktibong tumataya gamit ang sariling pera. Hinihikayat din ang mga tagahanga na gawin ito. Maaaring hindi ito totoo. Kaya ayon sa mga nagrereklamo, may mahalagang detalyeng di sinabi sa mga manonood. Ito raw ang nilalaman ng demanda. Kahit kunwari sariling pera ni na Drake at Ross ang gamit nila sa online casino, ang totoo ay binigay ito ng casino mismo. Sa madaling salita, sinasabi ng reklamo na ang pagsusugal na nakita ay hindi personal na panganib. Mukhang nakaka-impluwensya ito sa mga manonood na ipusta ang pera nila pero hindi iyon ang nangyari. Paano nila nalaman na nililin lang sila, Mauricio? At paano mapapatunayan ng mga nagrereklamo yon? Sa tingin ko, maraming paraan para mapatunayan nila yon. Maari nilang patunayan yon sa pamamagitan ng panig ng online casino. Dahil kung ano man ang totoong tinaya o natalo ng mga tao gamit ang totoong pera, kailangang nakarecord iyon sa aktwal na online casino, kailangang nakasave iyon sa kahit anong email correspondence o anumang transaksyon na naganap sa pagitan ni Drake at ng online casino. Kaya hindi ito isang bagay na pwedeng mapasinungalingan ngayon. Alam ko dahil dati akong representante ng isang UFC fighter. At sa isang pagkakataon, naniniwala akong si Drake ay tumaya ng malaking halaga para sa kanya at malaki talaga ang halagang iyon. At parang hindi pa nga siya paborito. Sa tingin ko, pamangking ko pa nagsabi, "Man, peke yan." Sabi ng pamangking ko, "Huwag kang maniwala. Hindi naman siya tumataya ng malaking pera ngayon. Ewan kung ginawa niya." Pero maaring inaakala lang nila kasi maaring inaakala lang nila. Pinag-uusapan natin dito ang malalaking halaga ng pera sa mga dehado na pwedeng sabihin ng tao. Alam mo, mayaman siya pero hindi ko siya nakikitang nagpo-post or naglalabas ng malaking pera. Hindi ko alam kung ina-assume lang o talagang alam na. Pwede bang depensa yon? Na, hoy, sarili kong pera yon. O kaya, B, alam mo na. Malinaw naman, nagbibiro lang ako, malinaw ako, o hindi ko pinapaniwala ang mga tao sa ginagawa ko. Ibig kong sabihin, depensa ba yon?
Pareho ngayon, yung una ay magandang depensa. Sarili kong pera yon, talagang magandang depensa yon. Ina-assume ko na hindi nila magagamit yon dahil duda ako na pera niya talaga yon. Sa tingin ko, matalino siya sa pera base sa kasaysayan para gawin yon. Pero yung pangalawa, oo, pero alam mo, hindi talaga dapat maniwala ang mga advertiser sa sinasabi ko na totoo. Oo, alam mo, mas mahina yung argumento na yon kasi parang ikaw na mismo ang nagpapalakas sa sinasabi ng nagrereklamo. Kapag isa kang sikat na tao, may obligasyon ka sa publiko na magsabi ng mga totoo. At sa tuwing may kaso ng paninirang puri, ang katotohanan ay laging magiging depensa. Depensa ang katotohanan laban sa paninirang puri. Depensa rin ang katotohanan laban sa libelo. Sige, mula doon pinalawak ng demanda dahil inaangkin ng mga nagdemanda na ang online casino ay hindi lang plataporma ng sugal. Pero ito ang pangunahing bahagi. Nagsilbi rin ito bilang sistema ng paglilipat ng pera sa pamamagitan ng isang internal na tampok na tinatawag na tipping. Ayon sa reklamo, pinayagan nitong magpadala ng malalaking pera ang mga user tulad ni na Drake, Ross, at Win sa isa't isa sa plataporma. Inilarawan ng isinampang reklamo ang tipping system bilang at quote, isang walang limitasyon at lubos na hindi reguladong tagapaglipat ng pera na tila umiiral sa labas ng pangangasiwa ng anumang financial regulator. Sabi ng nagrereklamo, dito na ilipat ang pera. Ginamit ang tipping system ng online casino para pondohan ang artificial na streaming activity na tinatawag ding botting na ang layunin ay pataasin ang bilang ng streaming ni Drake, manipulahin ang mga algorithm at palakasin ang mga online na kwento. Ayon sa reklamo, ginamit ng mga akusado ang tipping function ng online casino para pondohan ang kanilang artificial na streaming. Upang lumikha ng peking streams ng musika ni Drake, magkunwaring popularidad, siraan ang mga kakumpetensya at mga executive ng music label, baluktutin ang mga recommendation algorithm, at ipamahagi ang pondo para sa lahat ng nabanggit habang itinatago ang daloy ng pera. At tinutukoy ng kaso ang mga partikular na halimbawa na sinasabi nitong sumusuporta sa pahayag na yon. Kasama na rito ang tila malaking pampublikong tip sa pagitan ni na Drake at Ross, isang malaking pamimigay ng pera ni Drake kasama si Ross at ang online casino. At pati na rin kung paano. Ilang araw bago naisampa ang reklamo, inaangkin nila na binigyan umano ni Drake si Ross ng isang kotse na nagkakahalaga ng 220,000 bilang regalo. Iginiit ng mga nagrereklamo na ang mga transaksyon ay bahagi ng mas malawak na pattern, hindi basta-basta lang. Ngayon, Mauricio, napaka-interesante ng connection na yan dyan. Kung totoo yon, pinag-uusapan na natin ang tunay na epekto sa buhay. Pinag-uusapan mo ang pagpapalaki ng streaming numbers, na maaaring magbigay ng pinansyal na benepisyo sa ilang mga manlalaro at magdulot ng kawalan sa iba. Pero yung konektibidad na yan ay talagang nakakaintriga o yung sinasabing konektibidad, ano ang pinaka namumukod-tangi para sa'yo tungkol dito? Kung ginagawa nila ang mga aligasyon bilang abogado, dapat may basehan sila. Yun ang pinaka-interesante para sa akin. Ibig sabihin, hindi nila basta-basta ito sinasabi. Dapat may hawak silang ebidensya o pruweba. Ganito ko naiintindihan ang mga patakaran ng etika. Hindi ka lang basta-basta naghahagis ng kung ano-ano para lang makita kung ano ang didikit, dapat may basehan ka. Ngayon, ang problema dito ay may connection ito sa kaso. Ngunit maaari rin itong magbukas ng pagkakataon para sa iba pang kaso mula sa mga taong naapektuhan ng ganitong artificial na pagtaas ng viewers. Ngayon makikita mong maraming artist ang lalabas at magsasabi, "Hoy, alam mo ba, nagdusa ako dahil dito sana mas marami ang nakinig o nanood ng album ko. Dapat nakuha ko ang kontrata at record deal na ito pero hindi ko nakuha." Itong mga numero na artificial na pinapataas ngayon. Abogado na ganito, kapag humaharap sa mga tulad ni Drake o online casino, pwedeng kasuhan din pabalik kaya mag-ingat sa mga paratang. At kaya inaakala ko na kailangan talaga nilang may basihan para isulong ang kasong ito. Baka itanong ng depensa mula kay Drake. Ako si Drake. May mga nanonood, nakikinig at nag-i-stream ng musika ko. Pero paano nila mapapatunayan yon na hindi niya ginagawa? Sikat siya, di ba? Alam mo yon? Naintindihan ko sikat siya pero yung kasikatan niya umaabot na sa ganun. Parang ikakasal na ako sa loob ng 1 linggo. May kanta si Drake sa listahan namin ng asawa ko tapos sabi ko, "Babe, veto ko yan." Dahil alam mo na, best I ever had, best I ever had, best I ever had. Dahil sa paulit-ulit nilang pagtugtog, parang naapektuhan na isip ko. Kaya parang si Drake ay sobrang madalas patugtugin, paulit-ulit, kaya napapaisip ka tuloy kung totoo ba o parang pilit lang. Bakit kaya natin laging naririnig ang mga kanta niya? By the way, ikakasal ka na ba sa loob ng 1 linggo? Ikakasal ka na ba sa loob ng 1 linggo? Oh, congrats. Kaya pala, medyo ganun pala yon. May natutunan tayong kaunti tungkol kay Mauricio Padilla, di ba? Kaya siguro si Drake, Walang Drake sa kasal?
Walang Drake sa kasal pagkatapos nito, kaya ito ang dahilan ng ganitong presentasyon ng kaso. Kaya hindi lang pandaraya sa marketing o panlilin lang sa mga mamimili ang inaakusahan ng mga nagrereklamo, inaakusahan nila ulit ng isang magkakaugnay na operasyon na tumakbo ng ilang taon. Kaya nila isinampa ang mga kasong ito sa ilalim ng federal na Racketeer Influence and Corrupt Organization Statute kasama ng mga batas ng Estado para sa proteksyon ng mamimili. Kaya sinasabi sa reklamo na ang mga inaakusahan ay nagtutulungan bilang isang tuloy-tuloy na operasyon ayon sa reklamo na may malinaw na mga tungkulin at isinasagawa ng tuloy-tuloy paulit-ulit simula pa noong 2022. Kaya may mga reklamo dito para sa paglabag sa batas ng RICO, pagsasabwatan sa ilalim ng RICO, na sa madaling salita ay isang kasunduan na gumagawa ng mapanlinlang at nakalilitong mga gawain na lumalabag sa Virginia Consumer Protection Act. Mauricio, pakiramdam ko kung umusad ang kasong ito, ang maaaring maging susi ay ang mga communication, tama ba? Ang mga email, mga text message, maaaring mga tala ng tawag sa telepono, anumang komunikasyon sa pagitan ni Ross at Drake. Nanalo ang mga kinatawan nila dahil kailangan yun dito. Dapat may pagkakaunawaan at plano. Tama? Oo, pero kung totoo ang sinasabi nila, labag ito sa batas at pwedeng gawing basihan ng sibil na kaso. Hindi ka pwedeng makinabang sa mas malaking manonood sa pagtanggap ng parangal, pera mula sa Spotify at iba pang record deal. Kung ito ay artificial mula sa simula, ibig sabihin, kung pumasok ka sa isang kasunduan sa isang tao para artificial nilang palakasin ang iyong musika, palakasin ang iyong record, at peke ito. At kung kumikita ka ng pera, illegal iyon at maaring maging basihan ng demanda. Ano ang inaasahan mo na susunod dito? Ano sa tingin mo ang mangyayari pagkatapos nito? Ganito, pakinggan mo, habang mas marami akong sinasabi kasama na dito sa panayam na ito, napagtanto ko nung una kong sinabi yon. Siguro hindi nila pinatulan ang hinihingi kasi hindi nila gustong maresolba, ang gusto nila ay ang mismong kaso. Sino ang makikinabang dito? Hindi lang mga nagreklamo at abogado nila, pati rin ang mga online casino na sumusunod sa patakaran. Maraming tao ang, alam mo na, sa likod ng reklamo na nagsasabing, oh, pakinggan mo, itong online casino na ito ay kumukuha ng bahagi ng negosyo namin kaya mahalagang dahilan yan para ipagpatuloy ito. Ngayon, ano ang mangyayari? Siguradong may motion ang online casino na ito para ibasura dahil kulang sa jurisdiksyon. Kapag nag-click ka dun sa, alam mo na, para maging miyembro, magkakaroon ito ng mga salita na nagsasabing, alam mo na, ang pagpili ng batas ay alam mo na, Cyprus o kahit anong ibang bansa, alam mo na, kahit anong bansa kung saan sila rehistrado. Kaya magkakaroon ng malaking laban kung ito'y magpapatuloy o hindi. Motion na ibasura batay sa issue ng jurisdiction at hindi pa kasama ang iba't ibang motion na ibasura o iba't ibang issue sa loob ng motion na ibasura. Sa tingin ko mauna ang atake sa jurisdiction. Gusto kong makita ang legal na sagot mula kina Drake at Aiden Ross. At kailan? Babantayan natin ito. Malaking kaso ito. Salamat sa oras mo, Mauricio Padilla. Congrats at sana maganda ang kasal mo. Nagulat ako na hindi ako naisama pero ibang usapan na yon. Salamat, seryoso. Pinahahalagahan ko talaga ito. At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, pakisubscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig. Sundan nyo ako sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Makakausap ko kayo sa susunod.